alam sa inyong lahat ang pagmamahal dito sa bayan ay parang Isang pag-ibig sa tingin ay Magkita tayo muli natapos, sa mga susunod na video. parang panaginip na duman. Ano ang mangyayari I'm sorry, record. I know earlier in the report content. sige, sige. Saan tayo pumunta? Parang kwarto na ito. Hindi mo naintindihan ang relasyon namin. Mga bagyo. Pula ng pinabagsak ng langit, nagbibigay sa akin ng karakter. Parang ganun kung gayon. Medyo malungkot lang. Kaya nga nagbirong galit sa'yo ng kaunti lang. Kapatid ko ilang beses na. Hindi Opo? ako pumayag. Anong nangyari, inay? Ako dapat ang nagtatanong dyan. Bakit nagmumuni-muni ka dyan? Wala. Walang anuman. Baka siguro nag-aalala siya tungkol sa papasok na ospital ng tatay mo. Oo, nakikita niyang hindi komportable sa posisyon na inayos ng tatay mo. Pero gusto niyang direktang mag-apply doon, baka. Bakit ganun, anak? Min, narinig mo Opo. ba ang sinabi ni nanay? Alam mo bang mahirap pumasok sa ospital? Bakit gusto mong mag-apply bigla? Yes. Mom, so just stay here and play with Tuilin. I will go out for a bit and come back immediately. Saan ka pupunta ngayong oras? Malapit na ang oras ng hapunan. Saan ka I will pupunta? just go for a bit and come back immediately. At sa ilalim ng... Kung hindi ka natatakot, Magkita tayo sa susunod kausapin na mo video. muna ang tatay mo. Sige. Dahil magkapatid nga kayo sa ama, pero magkaiba ng ina. Hindi naman ganyan. Nakatutok ka lang sa akin, di ba? Gusto mo bang lumayo sa huwe? Mag-subscribe sa Ano channel ang din. ginawa mo? Saan ka pupunta? Nag-aalala ako sa'yo. Anong nangyari, anak? Sabihin mo kay nanay. Anong nangyari, anak? Ina! Tama ka tungkol sa kanya. Sige anak, naiintindihan kita. Basta natapan mo. Huwag kang mangako. Nanay ko! Ang hirap na buhay ko! Naku, sinam talaga? Hindi man lang niya sinabi sa akin? Si Nguyat hindi nagsabi? Maiintindihan ko pa? Pero pati siya, tinago niya sa akin? Ayaw mong magsalita Kung ako. ayaw niyang sabihin sa'yo ang pera, dapat palihim mong sabihin sa akin. Para lang akong hindi kasali at hindi ko alam ang nangyayari. Para akong outsider na wala sa lugar. Buti nga, walang nangyari kay Yutmay. Kung may nangyari man sa kanya, hindi ko kakayanin ang konsensya. Okay lang. Ang mahalaga ay ligtas na siyang nakauwi sa bahay. Ngayon, ang mahalaga ay ang kaisipan ng bata. Tiyak na nalulungkot siya ngayon. Hindi ko alam kung may sinabi ang doktor.
Pag uwi lang niya, umiiyak na siya? Patay si Kuya Nam. Baka sinabi na niya sa bata ang tungkol doon? Walang sakit. Sabi ni Banguyet, layuan ang bata at makipaghiwalay, pero huwag sabihin kung bakit. Nanay. Napakabait ng doktor, tiyak hindi niya ito ikakalat. Huwag mag-alala, Hainga. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nangako ako, pagkatapos ng graduation, Salamat sa inyong lahat. papakasalan kita. Magtatrabaho ako at aalagaan kita. I love you. Hindi pwedeng mangyari. Paano Salamat naging sa inyo. anak kong babae si Pokmai? Sinabi niya noon na buntis siya. Bakit tila napipilitan? Hindi pwede. Kahit ano paman, hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel mga kaibigan. Kapag nalaman ng misis ko, yari ako. At saka may pamilya pa ni Tuylin. Hindi natin pwedeng ipaalam to sa iba. Wasok. Oo, kuya, katatanggap lang nito galing sa customer. Oh, sige. Salamat sa iyo. Wala na bang importanteng meeting mula ngayon hanggang hapon? Wala na po? Sige, maaari ka nang lumabas. Opo. Maraming salamat, Nguyet. Kung wala ka, hindi ko matatapos ito. Alam ko na hindi mag-hire si Kuya Nam ng tao, kaya nandito ako para tumulong. Kung hahayaan ko siyang mag-isa, hindi matatapos ito kailanman. Tungkol sa maliit na yukmay, tingnan mo nga kung okay lang ba, Banguyet? Hindi ko rin alam. Kagabi umiiyak siya ng sobra. Pagpasok sa trabaho nung umaga, kalmado na siya. Parang walang nangyari. Nga mga kabataan ngayon ay hindi madaling magpabagsak, sila ay matatag at sinusubukan ang kanilang sarili ng maraming beses, kaya huwag kang mag-alala. Mabeke ay. Anong nangyari, Kuya Nam? Pasensya na, humiga ako ng matagal. Nangako ako kay Kuya Nam na sasagutin kita pagkatapos ng trabaho. Pero sa totoo lang, ang lahat ay dumating sa akin ng biglaan. Hindi ako kalmado para isipin ang maraming bagay. Ayaw ko rin na si Nam ay maghintay at umasa. Kita-kits sa susunod na mga video. Naiintindihan kita, Nguyen. Nguyet, alagaan mo lang si baby. Hindi ko naman magaling. Pero kung may mangyayari sa bahay, sabihin mo sa akin para matulungan kita, Nguyet. Pero ayaw ko na si Nam maghintay at mag-asa. Naghintay na ako. Ayos lang iyan, Nguyet. May umalis na ba yung doktor mula sa Saigon? Ang ganyang kabastos. Pero iniwang ka niya, hindi ba?
Hinayupak, patawad sa nangyari noon. Ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na tapang para humingi ng tawad sa'yo. Ikaw ay may lakas pa rin ng loob na pag-usapan ito sa akin? Hanggang sa muli, ikaw ay isang gago. Mamamatay ka na. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Pasensya na. Kasi nung time na yon, galit na galit ako, parang may alak ako. Kaya... Sige na, huwag ka nang magpanggap. Hindi kita mapapatawad. Hindi ka tao. Mai, may sasabihin ako. Ano ba ang gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Sabihin mo, kahit ano gagawin ko. Kahit mamatay gagawin ko. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, kailangan din. Kahit ano pa ang gawin mo. Kahit mabuhay ka o mamatay. Wala akong pakialam. Hindi na kita kakausapin. Galit ako sa'yo. Utbi! Nagsusumamo ako! Huwag mo na akong pagalitan! Utbi! Utbi! Malapit na ang wakas ng kasaysayan. Anong ginagawa mo? Hoy! Bakit ka sunod ng sunod sa akin? Sa wakas, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na! Alam ko, kahit anong sabihin ko, hindi mo ako mapapatawad. Pero paano naman yung doktor? Ha? Iniwan mo ako para sa kanya? Pero bakit kanya iniwan? Wala kang pakialam doon. Ang buhay ay may kinalaman sa iyo. Hindi na kita liligawan. Pero, iniwan niya ako. Binabaliwala ka niya. Malungkot ako. Binabastos ka niya. Naiintindihan mo ba? Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Ano ang sadya mo dito? Bumaba ako dito dahil may gusto akong itanong kay Nguyet. Sige, magsalita ka. Bakit sinabi ni Nguyet kay Min na anak ko ang anak ni Nguyet? Kahit may pagkakamali ako kay Nguyet noon, nakaraan na yon. Huwag sanang magtanim ng galit si Nguyet para hindi kami magkawatak-watak ng anak ko. Akala mo ba sinabi kong si Ukmay ang anak mo? Dahil ba gusto kong saktan ang pamilya mo? Akala mo ba kinuha ko ang anak kong babae? Nagpunta ako dito para magbiro sa'yo. Tingnan mo siya. Sabihin mo, siya ba ay katulad niya? Hindi mangyayari iyon. Hindi maaaring anak ko si Uthme. Kaka. Yun ang totoo. Kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo na yon. Hindi ko kailangan na maniwala ka sa bagay na yon. Pero sinabi ko na kay Bin na magkapatid sila. At sinabi sa kanya na lumayo kay Upi ko. Nanay! Naiintindihan mo ba? Totoo, ano? Nanay! Alam na nila ang totoo. Hindi na itatago ng kahit anong paraan ang mga bagay sa iyo. Anak niya ang babae? Kapatid siya ni Min sa ama? Ikaw! Paanong mangyayari iyon? Hindi! Hindi ako naniniwala! Nagsisinungaling ka sa... Pagod ka na! Umuwi ka na! Hindi ba sapat ang pagdurusa na dinulot mo sa amin ng nanay ko? Ayaw mo bang umalis sa bahay namin? Mag-subscribe sa channel ng Kimmy Gong para hindi mo makalitaan ng mga kawili-wiling video.
hindi ko makita. Anong nangyari? Nguyet? Bakit parang takot na takot ka? Niya ang Paano? Paano niya Ewan ko, nalaman? Kuya Dang, narinig ko lang lahat. Hindi ko alam ang Wait. gagawin ko ngayon. Wait! Makalang nguyet. Si Utmay ay malakas na bata. Ngayon, hanapin natin siya. Yung babae at si Min, di ba sila katulad din ng nanay? May, hinahanap kita ng tito at mama mo buong araw. May. Nanay! Nanay! Ko! Nasaan ang lahat? Umuwi si Hai at walang tao sa bahay. Shellfish, clouds. Ha? Ano ang nangyari, Mag-isip sa kabilang Kiana? paraan. Hey, turn around. I want to talk to you. Ano ang nangyayari? Mga bata, gamitin nyo na. Opo. Opo. Bakit po kayo tahimik? Wala namang nangyayari, Mrs. Si Huang Min, sinabi niya na mag-a-apply siya sa ospital ng tatay ni Tuilin. Ano sa palagay mo? Sa akin parang sobrang nakakahiya ito. 3 magiging asawa ng direktor ng ospital, ngunit kailangan pang mag-apply. Parang sobrang hirap naman. Kausapin niyo po ako. Kaya mo yan. Depende sa gusto mo. Ngayon, gawin mo lang kung ano ang gusto mo para maging angkop. Bakit parang iba ka ngayon? Karaniwan, ikaw ang pinakagusto na pumunta siya sa ospital ng tatay ni Tuilin. Wala lang. Ngayon malaki na siya. Alam na niya kung ano ang tama at mali. Bukod pa rito, gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Maaari ko bang pigilan ito? Sige, kain na tayong lahat. Etong pagkain. Opo. Salamat po, tatay. Kain Ako na. salamat po sa'yo. Hinatid na. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Noong isang araw, kung may dala akong kutsilyo, papatayin kita. Anong gusto mong mangyari? Magpakulong ako at ikaw ay magpahanggang saan? Alam ko na ang pagkakamali ko, Nam. Nung araw na yon, sobrang lasing ako. At galit din kay Utmay. Pero nangangako ako sa iyo, Nam, na wala akong ginawa sa kanya. Kita mo naman, Nam. Nakita mo na siya tumakas. Wala. Di ko eksaktong alam. Wala ka ba talagang ginawa? Pangako ko kay Kuya Nam yan. Kung matapang ka, kung ganong katapang, patayin mo na ako. Ha? Matalino ka? Ikaw ay big boy. Magaling Diyos ka. ko, paano ka mamamatay? Ano na ang gusto ni Uncle Nam ngayon? Ano man ang gusto ni Uncle Nam, pangako ko sa'yo. Bibigay ko. Sige, tama Tingnan na. natin kung anong mangyayari. Pero tungkol sa bagay na iyon, kahit balak lang, sapat na yung ikamatay. Sayang natiwala sa'yo na mabuting tao. Sampal para sa'yo at sa kanya. Nakakahiya naman. Napakahiya. O wag mong sabihin, kahit kanino ang bagay na ito, naiintindihan mo ba? Opo, paano kaya kung malaman ng lahat sa app na ito? Si Nanay Utmay, hindi magiging tahimik ang buhay dito sa baryo. Ngayon, ang pamilya ko
ay nagtiis na ng marami. Naiintindihan mo naman, di ba? Alam ko, kuya. Pero sino ang makakaalam na kakagating ko? Ang aking dila at mamatay? Swe! Swe! You think your uncle's kidding? Don't do it. What's with you swearing? Pwede ka bang magsimula nang suportahan si Utmay ngayon? Pero hindi ba't matagal na tayong nagsusumikap para dito? Sa totoo lang, dati, wala akong balak na iwan si Ukmay. Pero hindi mo alam ang balita na ito. Determinado siyang hindi na sumuko. Sundan niya si Ukmay hanggang sa huli. Bakit hindi mo sinabi kay ate? Hindi na sana nahirapan si mama ng ganito. Papaalisin ni Mi. Pero natatakot ako na baka hindi mo... Ito ang unang beses na ipinakita mo ang iyong kasintahan. Pero... Mas lalo ko lang mamahalin si nanay. Ilang taon na ang lumipas. Masaya siyang nabuhay. Buong buo, kinampihan ang asawa at anak na lalaki. Hindi na sana nalaman pa ni Papa na may anak siya. Hindi ko alam pero kinailangan kong magtiis ng marami. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Gian Migaw para hindi kayo makaligtaan ng mga nakakatuwang video. Kahit na hindi mawala si Papa. Kita tayong muli sa mga susunod Puot ka ibig sabihin yan? Puot ka ibig sabihin yan ha, anak? Walang problema kung tatanggapin niya ang bata. At magkita tayo sa susunod Hindi na niya mga rin video. ako kailangang kilalanin. Kung Mag-subscribe sa hindi channel niya na gustong Lalatpul para hindi kilalanin makaligtaan ang ako. mga kapanapanabik na video. Hindi mo na kailangang hatiin ang bata sa iba. Mag-subscribe. Lumipad si Min. Tinabi ko na sa kanya na iwasan ka. Baka kaya sinasaktan kanya ng sadya. Makinig. Wala akong idea. Hindi mo na rin kailangang sisihin siya. Alam ng anak mo na nakakalungkot talaga. Huwag mong tiisin mag-isa, anak. Laging nandyan sina tita at tito para sa'yo. Bro,
What's up with Min? Why did he suddenly change so abruptly? Maybe he regrets leaving home before and making his mom sad. It's nothing else really. Bakit bigla na lang siyang naging mabait? Tapos nagtatanong ka pa? Oh, nagtatanong lang naman ako. Seeing him come home and be so obedient, how can I not be happy? But hey, nagtatanong lang naman ako. Seeing him come home and be so obedient, how can I not be happy? But hey, may tinatago ba kayo sa akin? Walang nangyayari. Nagdududa ka na naman. Matulog ka na muna. Alam na ni Min ang tungkol kay Ukmi. Ano ang gagawin natin? Kung alam ko lang noon, siguradong hindi magpapahinga. Huwag gawin yan. Narinig ko na noong panamali yun. Walang pag-iisipan ang bagay na ito. Opo, magandang araw po. Nakikinig ako sa anak ko. Kaya nag-a-apply ka ba ng trabaho ngayon? Kaya ngayong araw ang araw ng iyong panayam, di ba? Pasensya na po. Hindi ko kayo napansin. Okay lang. Tama ang ginawa mo. Pinahahalagahan ko ang mga taong umaasa sa kanilang sariling kakayahan. Dahil dito, sa tingin ko ay sapat na ang iyong kakayahan upang magsimulang magtrabaho dito. Salamat po sa inyo sa pag-unawa sa akin. Huwag Min, ilang beses ko nang gusto makipag-usap sa iyo. Pero sa tingin ko, mas mabuting hayaan natin ang mga kabataan na lutasin ang kanilang mga problema. Bukod pa rito, noong nakaraan umuwi ka sa probinsya para magtrabaho, kaya wala akong pagkakataon na makipag-usap sa iyo. Mula pagkabata, walang nanay si Tuylin sa tabi niya. Si Tito at ang kanyang ate lang. Mula pagkabata, walang nanay si Tuylin sa tabi niya. Si Tito at ang kanyang ate lang. Siguro kaya, para matiis ang pabago-bagong ugali ng bata, iniisip kong nahihirapan ka rin. Kaya, Min, mahal mo man o hindi ang anak ko? Bata pa lang, mahal na mahal siya ng bata. Maraming beses, nakikita ni Tito na nahihirapan siya. Gusto niyang sabihin na isuko ka niya. Pero alam niya ang ugali mo. Hanggat hindi mo sinusuko, walang makakapagpayo sa'yo. Kaya, Min, mahal mo man o hindi ang anak ko? Huwag mo siyang saktan. Noong isang araw, dumalaw sa bahay ang tatay ni Dr. Min. Tama ba? Ha? Bakit ka kumakain dito? Pero si Dr. Min, wala na dito. Bakit ka nandito sa bahay ni Mrs.? Ewan ko. Wala ko sa bahay. Baka nagtanong lang ng kung ano doon. Talaga? O, sabihin ko lang ito. Diyos ko, ang taong iyon ay tunay na nakikinig. Matanda na siya, ngunit mukhang maayos pa rin siya, babae. Iba talaga ang mayayaman na mga kaibigan. Grabe, kahit kailan ang ganda. Pagod na ako, wala kang alam? Ano?
Ang damit niya sobrang mahal. Kailangan nating magtrabaho buong taon para mabili iyon. Sinasabi ko sa'yo, yung mga damit na yon, maganda pa nga suot ko. Kailangan pa ba ng siya? Tigilan mo na yan. Maganda yung damit, pero di naman kasing yaman nila tayo. Kung isuot mo yan, pagtatawanan ka lang ng mga kapitbahay. Nakatira lang siya sa bahay ng kanyang asawa, wala siyang nagawa. Tumakbo! Pinagpalit mo ang iyong mahal sa isang mayamang asawa. Ang aking kapatid ay nagdurusa. Anong kapal ng mukha mo para bumalik pa dito? So si Fat ay ex-boyfriend ni Bangoyet? Oo. Saan? Paano mo nasabi na wala yon? Ohoy! Huwag mong sabihin yan. Malinaw? Narinig ko lang kitang malinaw na nagsabi ng mali? Oo. Baka mali ang rinig mo dahil wala naman akong sinasabi kanina. Si Gino, ang ex-boyfriend ni Sister Banoyet. Ha? Ano yan? Masakit. Kaya ibig mong sabihin, ikaw ba ay isang asong babae? Diyos ko? Panalo ako, babae? Ako, aksidenteng nasabi ko sa'yo. Tandaan mong huwag mong sabihin sa iba, ha? Huwag mong ipaalam sa iba, okay? Diyos ko, hindi ko inaasahan ng balitang ito. Nako, narinig mo ba ako? Huwag mong ipaalam kahit kanino, ha? Alam ko na! Gagawin Ang ko! mga sikreto, hindi ko sinasabi kaninuman. Tapat ako sa'yo? Promise? Okay lang ba? Parang sinasabi mong chismo sa ako. Totoo nga, ang madaldal ay napapahamak. Huwag mag-alala, hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Frutas ng mansanas. Nakarating na ba ang mga produkto? Kumusta ang resulta? Maganda naman ang resulta. Kailangan pa nating hintayin ang iba. Pero, hindi pa ako sigurado kung mapipili ako o hindi. Siguradong mapipili ka. Ang ate ng nanay ay pinupuri ka lang. Diyos ko, isa lang ang anak kong lalaki. Kung hindi kita pupurihin, sino pa ba? Saka matanda na rin ako. Basta magtagumpay ka, pinakamasaya na si nanay. Sino ang nagsabing matanda na si nanay? Maganda pa rin siya? Bata pa rin? Tita, salamat kung mag-aaral ng maayos sa... tatay, maraming Yan mawawala kay na. nanay. Ang linyang yan ay masastig pa. Sinasabi ko ang totoo, hindi ko binubula si nanay. Si nanay ay maganda pa rin, bata pa rin. Anong Ikaw pinag-uusapan talaga. niyong mag-ina na masaya? Aba, bumalik na siya? Wala lang, nilalambing lang ng anak niya ang nanay niya. Ganun pa. Kita kits. Bakit biglang ganyan ang itsura niya habang tayo'y masaya? Ano ba ang problema ng tatay mo? Walang problema dito. Walang nangyayari, biglang kinausap ako, masaya naman siya. Pagdating ni tatay, umakyat siya sa itaas. Bakit ganun? Siguro umuwi na si Tuongay sa probinsya. Ang ugali niya ay pabago-bago. Huwag kang mag-alala. Babalik din siya sa dati pagtagal. Totoo ba yan? Kung itinatago ng tatay mo ang anumang bagay mula sa akin, hindi ito magtatapos ng mabuti. Kain na. Wala. At ako. Diyos ko. Talaga? Paano? Di na ba kinokolekta para dalhin sa lungsod ngayon? Oo, ate. Pero sa oras na ito, hindi si Tita Hay nga ang bumili. Ako na lang ang bumili. Akala ko iniwan na ni Dr. Simin yung bata, kaya hindi na niya tinatanggap ang mga order. Oo. Saan iwan? Diyos ko, magkakapatid sila sa ama lang. Ano? Ano ba yan? Paano ang mga kuryente? Laging parang nagmamadali. Malaking problema na ito. Mabilis lang, lalaki agad. Ano ang sinasabi? Hinahabol ka ng mundo, Kanina, pauwi ako. Narinig ko maraming tao sa lugar na ito, ang chismis. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na si G-Fat ang tatay ni Mai. Lucy at Tabutagop. Pasensya na. Kasalanan nilang dalawa. Baka naman nasabi mo na kay Aling Sauloa. Oh, Diyos ko! Maraming kwento. Sino ang hindi chismoso? Chismoso si Lola. Si Lola, nag-aalala sa lahat, kaya alam ng lahat. Chismoso si Lola, paano pa niya itatago sa iba? Nako, napasama na ang kwento.
Nakakatawa naman ang app na yon. Hindi ko naman sinasadya. Sige, wag ka nang 2 gunggong. Ayos lang yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ano ngayon kung alam na ng lahat? Pag-uusapan lang nila yan ng konti. Tapos na. Tama yan. Mula pagkabata. Sanay na ako dahil madalas ko na itong naririnig. Noon narinig ko ang sinasabi ng iba, nainis din ako. Dahil hindi ko alam kung sino ang tatay ko. Ngayon alam ko na meron pang isang mayamang tatay. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Okay lang ako talaga. Ay, pasensya ka na. Chismosa lang si tita. Ako nga! Tama ba ang narinig ko? Bumalik na tatay mo? Sinungaling na sinabi ni teacher sa tatay ko. Totoo ba talaga iyon, kuya? Kung narinig mo na yan, wala na akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Totoo yan. Grabe, kung totoo nga, kawawa naman si kuya at si Yukmay. Wala akong problema. Iniisip ko lang si Utmay. Kapag nalaman ni Utmay ito, siguradong malulungkot siya. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Nakalimutan mo na ba? Magkaibigan silang dalawa, hindi ba? Bakit ginawa yon ng tatay mo sa taong yon? Anong ginagawa ni tatay? Umuwi si tatay. Itinanggi ni tatay ang relasyon niya sa kanila. Naging sanhi ng hindi magandang pagtingin ng mga tao sa pamilya ni Okmay. Alam mo ba na sa ginagawa mo, binabalik mo ang sakit na naramdaman ng pamilya ni Okmay na tiniis nila ng maraming taon? Gusto lang ni Lola na itama ang mga ito. Wala siyang relasyon sa batang iyon. Lahat ay tungkol lang sa pagtapak. Huwag mo nang intindihin yon. Bahala ka na kay nanay. Tatay, huwag mo nang itago pa. Alam ko na, nang malaman ni Papa na si Okmay ay anak niya sa labas. Kahit ikaw mismo ay mararamdaman mo ang pagkakahawig sa pagitan ng tatay mo at ng babaeng yon. Hindi ba napansin ng tatay mo yon? Ano ang gusto mong gawin ni tatay ngayon? Yakapin siya? Ipinahayag sa aking ina at ipinahayag sa lahat ng tao na mayroon siyang isang anak sa labas. Paano na si nanay? Mag-ensayo ka na. Hindi ko sasabihin kay mama tungkol dito. Pero kapalit nun, kailangan mong mangako sa akin na hindi mo guguluhin ang buhay ng nanay ni Yukmay. Isa pa, pagkakasalan ko si Tuylin ayon sa kagustuhan mo, Itay. Ginawa ko ito hindi para sa tatay ko, kundi para sa nanay ko. Ang paglalakad ng mouse ay mga pagkakamali na naisulat ng tatay kasama ang ilang chili. Walang connection. Isang gabi lang, alam na ng buong baryo. Ang bahay na yon ay talagang nakakahiya para sa akin. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Huwag kang magsisi. Sa susunod, tayo ay magiging malapit na pamilya. Ano? Paumanhin sa ilalim ng bahay na yon? Walang paraan. Huwag mo nang isipin. Sige, manatili ka sa bahay at alagaan ang mga gawain sa bahay. Pupunta ako sa palengke. Sandali lang. Bili ka ng isda, sariwa pa. Ate, magkano po ang 1 kilo? 50 kilo ang isda ngayon. Bakit ganito? Binili ko ito ng 40 araw. Lola, tumatawad ka pa sa 10,000? Mayaman naman ang bunsong anak mo. Ngayon, kinilala ka na ng tatay niya. Di ba siya nagbibigay ng suporta sa'yo? Goodbye. Oh, ate, ang daming problema. Baka bukas o sa susunod pa, siya ay maging pangalawang asawa. Sige ate. Oh, bye salamat na. sa inyong lahat. Oh, ano? Bibili ka ba ng 45? Hoy! Mga chong!
Hinay-hinay lang sa pang-asar. Huwag kayong magkampihan? At bakit nyo tinitingnan ang sitwasyon ng ibang tao? Ha? Aba? Tio Nam, pinabantayan mo ba siya? Akala ko, wala nang pag-asa si Kuya Nam ngayon. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, lumitaw na ang kanyang kasintahan. Hindi naman siya agad That has magagalit. nothing to do with you. Go home and take care of your house. It's looking bad these days. People say it's very bad. Very Ano ang meddlesome. sinasabi mo? Itapon ito. Tama na. Maraming salamat sa inyong lahat, pati na kay Min, sa pagdalo sa hapunan ng pamilya. Sobrang saya at init ng aking Huwag ka pakiramdam. nang magpanggap. Kapag may oras ka, sabihan mo si Tuylin, pamilya namin ang pupunta para kumain kasama mo. Tuylin, maupo ka na. Huwag kayong mahiya. Si Tuylin ang nagluto ng lahat ng pagkain ngayon. Ang anak mo talaga. Walang kapintasan. Maganda na. Mahusay pa sa trabaho. Ang ugali ay mabait at kagalang-galang. Palaging nariyan kapag kailangan. Suwerte ka nga. Kaya nga, pinili ko na siya na maging manugang ko noon pa. Kung hindi, baka agawin siya ng iba. Anong gagawin natin? mag-subscribe sa channel na Sobra po ang papuri ninyo. Kasi sa tingin ko, bilang isang babae, kahit na may magandang trabaho o kumikita ng maraming pera, dapat pa rin marunong maghanda ng masarap na pagkain para sa asawa sa bahay. Para maging mapayapa ang pamilya. Yan, nakita mo na ba? Pinalaki natin ang ating anak na babae. Pero iniisip lang niya ang kanyang asawa sa lahat ng oras. Oo, Huang Min, nakuha mo na ba ang desisyon ng ospital, anak? Opo, natanggap ko na po. Sa susunod na linggo magsisimula na po akong magtrabaho. Anak, huwag mong isipin na tinanggap ka ng hospital dahil kay Tito. Tinanggap ka nila dahil sa iyong kakayahan. Yes, thank you. Matagal na tayong magkapamilya. Matagal na ring tanggap ng magkabilang panig ang relasyon ninyong dalawa. Kaya sa tingin ko, pag-usapan na natin ang kasal ng mga bata ngayon. Ano sa tingin mo? Oh, siyempre. Tara, kain na tayo.